So, eto nga mga sangkay, itong si Leviste ngayon ay naninilikado. May lumantad mga sangkay at alam nyo kung sino itong lumantad? Naku po, matinding tao ito. So, delikado ngayon ang sitwasyon ni Leviste dahil meron na pong nagsalita, no? Nako, magugulat po kayo. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, nakikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon kasi, eto na, mga sangkay, ang balita. Itong tatay ni Kuya Kim na si Lito Atienza, ititestigo daw po laban kay Leandro Leviste dahil sa tubong lugaw sa solar prangkisa. So ano nga ba ang meron dito mga sangkay? Kasi ito po, medyo dudut-dutin po siya ngayon dito, itong si Leviste. Dahil may mga lumalabas nga pong impormasyon dito mga sangkay tungkol po dito sa prangkisa ng solar na nasayang lamang sa kamay niya. Di umano. Ngayon, itong si Lito Atienza, nagsalita na. Eto, panoorin po natin. Hindi pa humuhupa ang mga akusasyon laban kay bilyonaryo Congressman Leandro Leviste. Grabe yung bilyonaryo congressman. Pero legit po yun. Bilyonaryo daw po talaga si Leviste. Tungkol sa umano'y paglabag sa prangkisa ng kanyang solar empire. Git ng isang dating mambabatas, dapat mapawalang bisa na ito dahil binenta raw ni Leviste ang isa niyang kumpanya nang walang pahintulot ng Kongreso. Ayan na. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Parang ngayon ko lang ulit nakita no, si Lito Atienza na magsalita mga sangkay. At ngayon, mukhang eto na. Maninilikado po talaga si Leviste dito kasi may mga kakilalang tao na nagsasalita. Itong si Lito Atienza, 'di ba? Bibihira mga sangkay pero eto na, nagparamdam na. Asang inakusahan ng dating mambabatas na si Lito Atienza, si Batangas Congressman Leandro Leviste, ng paglabag sa prangkisa ng kanyang kumpanya, ang Solar para sa Bayan o SPBC. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi niyang hindi dapat ibinenta ni Leviste ang kumpanya nang walang pahintulot sa Kongreso. Pero una nang nilinaw ni Leviste na ang isa pa niyang kumpanya na Solar Philippines ang kanyang ibinenta at hindi ang SPBC. Dagdag niya, walang prangkisa ang Solar Philippines. Pinagmalaki pa ni Congressman Leviste. I sold a portion of the solar para sa bayan to some Korean interests, and the nation made billions of dollars. Pero kung nagbenta po si Congressman Leandro Leviste to the Koreans, as you mentioned, hindi po ba na-violate yung provision that you put in as a condition of the franchise? Grossly violated, Tony Carlos. That's why, as far as the law on the franchise of Leviste, wala nang validity yan. Because that's part of the law. The moment you sell a portion thereof, the franchise is automatically invalidated. Wala nang value yan. Sinabi rin ni Atienza na pinagkakitaan lang ni Leviste ang nakuha niyang prangkisa Nako, at yari. hindi naman nakinabang ang taong bayan. O, ayan na. Baka gusto ni Leviste kasuhan din po itong si Atienza. No? Nako po, mga sangkay, ito na, nagkakabukingan na. Alam nyo kasi, nagumpisa ito sa Cabral Files na nagkabuking-buking po itong si Leviste. At speaking, no? Cabral Files, wala daw po doon ang CLTG, yung mga kontraktor, mga sangkay na mula po sa pamilya ni Senator Bongo. Wala po doon yung mga record patungkol po kay PRRD. Tinanggal po mga sangkay. Yun ang sinasabi po natin, no? Hindi ko sinasabing tinanggal po ni Leviste
Pero ayun na nga po, malaki ang posibilidad na mayroong pong gumalaw noon. Kasi nakapagtataka mga sangkay kung bakit wala doon yung mga pangalan na yun. Lalong-lalo na po yung construction company ni 'di ba? Yung mga contractor mula po sa pamilya ni Senator Bongo, bakit daw di umano wala doon? Anong nangyari? At tingnan niyo po yung pangyayari mga sangkay. Nilabas po siya ni Leandro Leviste nung time na deads na po itong si Cabral. So nakapagtataka, 'di ba? Kaya ngayon, mga sangkay, humantong na po sa punto na nabukay-kay na po pati po itong mga sekreto ni Leviste. At ito na, tatay po ni Kuya Kim, nagsalita na. He spent a lot of money. He had so much unlimited funds during the campaign. He won the election. Now he's a congressman. So he has already benefited out of that. So parang sinasabi po ni Atienza, mga sangkay, na nanalo yan sa pagka-congressman dahil sa winaldas di umano mula po sa, kumbaga, nasayang lamang po na prangkisa ng solar na pinagkakitaan lang di umano. Sabi po ni Atienza. Single paper action where billions of pesos were generated for him, his corporation, and probably his family. Inakusahan din ni Atienza ang ina ni Leviste na si Senador Loren Legarda ng paggamit sa kanyang impluwensya para mabigyan ng prangkisa ang kumpanya ng anak. He was really earnestly working for the approval of the application of her son's solar para sa bayan. And she played a major role in that sense because without her support, the proposal of the young Leviste was a big joke. Nako, big joke. Balak imbestigahan ng House Committee on Legislative Franchises ang prangkisa na ibinigay sa kumpanya ni Leviste. Nako. Sinabi ni Atienza na handa siyang tumistigo at ilabas ang kanyang nalalaman sa issue. Nako po. Ayan na. Yun lang. Para sa Okay, handang tumistigo si Atienza laban po kay Leviste. Ayan nga po, SPBC, sabi po dito, ni Leviste, posibleng imbestigahan. Naku, yari mga sangkay. So ito na, marami po itong, well, this is politics mga sangkay. Pwede natin sabihin na ang political motive laban po kay Leviste matindi or political pressure, pero di natin din maaalis mga sangkay ang katanungan na si Leviste din ay ganun din po ang ginagawa. No? Kasi kita nyo yung Cabral Files, kailan po lumabas kung kailan wala na po. Timing na wala na po si Cabral. Nakapagtataka. Pero yun na nga, itong si Atienza di umano ay titistigo laban po kay Leviste. Sabi niya sabi ni Atienza mga sangkay, naging bilyonaryo daw si Batangas Representative Leandro Leviste hindi dahil sa galing nitong magnegosyo, kundi dahil umano sa influence peddling sa tulong na okay. Ayon po ito sa kanya mga sangkay sa tulong daw po ng kanyang ina. Kayo mga sangkay, naniniwala ba kayo sa sinasabi ng tatay ni Kim Atienza na si Lito Atienza mga sangkay? Parang bibihira po magsalita, pero eto na mga sangkay, lumitaw na siguro. Hindi na nakapagtimpi. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube, guys, no? Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.